Magandang araw mga kababayan. Tayo po ay mayroon na namang mainit-init na balita. Kung narinig nyo po yung hearing sa TRICOM regarding po sa mga vloggers na disinformation o mga fake news, Panginoon. Ayun, merong isang nagrevelasyon to doon, revelation ni Kunanan, Panginoon. Tinatawag nilang Feebles Kunanan. So, nako, marami po siyang mga revelasyon, mga kababayan, mga kapaps, regarding po doon sa tinatawag nilang polvoron video na against kay PBBM, mga kababayan. Talaga naman ibang klase ito si Harry Roque, Maharlika, ano, nandun lahat ng sinabi ni Peoples. Si Attorney Glenn Chong, Attorney Trixie, si Lorin Badoy. Grabe yung ginawa nila, mga kapaps. Talagang planado. Isipin mo yung polvoron video nito, ang tagal-tagal nila pinalabas. Diba? Patagal nila pinalabas kung ano pang sinasabi. Yun naman pala, yun naman talaga ay fake news. Hindi naman talaga si PBBM. Napakalayo sa features ni PBBM. Sa tainga pa lang, sa itsura pa lang, talagang ano sila, mga kababayan. Gusto, may sinabi pa nga po doon si Peoples na kaya daw pabagsakin ni Harry Roque ang gobyerno. So ibig sabihin planado na talaga. Kasi simula pa lang ng eleksyon si Pangulong Duterte, dami nang sinabing ganyang bangag, ganyan si PBBM, weak, hindi kaya pamunuan ng ating bayan. Kaya yung ating mga kababayan naman, dahil sa mga fake news, doon sila nakikinig, paniwalang paniwala sila, mga kababayan. Yun naman yung mga video na yun, kitang-kita naman natin na ang layo naman ni PBBM doon sa kanila. Kaya ngayon, tarantang-taranta itong mga grupo ni ng mga DDS vloggers, kasi ang grabe ang revelasyon ni Peoples Kunanan sa kanila. Pakinggan natin ang kunting bahagi ng sa TRICOM ni Peoples Kunanan, mga kababayan. Sa tingin mo, ano po ang dahilan bakit kayo inimbita doon? Kapareho rin po nung mga ginagawang rally dito sa Pilipinas, nasabihin lahat ng ginagawa ng gobyerno na hindi namin gusto, kasi that time kalaban po. Kasi malawak po yung sinasabi po nyo ng kalaban ka ng gobyerno. Sorry, kritiko po ako ng gobyerno. Kritiko ka ng gobyerno. Okay. Meron akong meron pong binabanggit sa iyong affidavit na pagkatapos ng nangyaring may rally sa Hong Kong, ikaw ay naimbita na dumalo sa isang pribadong dinner. Sagot lang pakisabi lang kung ito po ang sinasabi po ninyong dinner na nangyari. Yes po, Mr. Chair. Comsec, please flash the photo on the screen. Yes po, Mr. Chair. Yan po yung dinner. Pwede ba? Narayan ka. Yes po, Mr. Chair. Try ko po lahat. Yung kakilala ko lang po, ha. Opo. Yung pong nakaupo from left side is si Tio Moreno. Yung nakatayo po na Tio Moreno, yung nakaupo dito sa kaliwa? Dito po. Yung sa kaliwa, yung naka-polo shirt, Yung naka-brown. naka-brown. Naka-t-shirt? Yes po. Ay, pag doon po kasi ako tumingin. Oh, kasi nasa left sa photo, yes.
Okay. And yung nakatayo po na white is si Miss Sas Roganto Sasot. Okay. Ako po yung kasunod. Sumunod po si Miss Joey. Next si Sec Trixie, si Attorney Vic. And then yung nakaupo pong green is si Prof. Ana. Uy. Okay. Yung naka-red, hindi ko po kilala. Yung katabi po ng naka-red, si Attorney Harry Roque. Yung nakatayo pong naka-black, si Daniel Long. Yung naka-green na nakatayo, hindi ko po kilala. Yung katabi ng naka-green, si Pam. Yung katabi ni Pam, hindi ko po kilala. And then yung pong nakaupo sa right, si Mr. Abines. Yung katabi ni Mr. Abines, hindi ko po kilala. Then si Attorney Glenn Chong and si Doc Badoy. Ang pagkakaalam ko po si Attorney Harry. Attorney Harry Roque. Okay. Punta na tayo dun sa... Alam mo ba, Pebbles, kung sino ang nagbayad sa dinner na yan? Ang pagkakaalam ko po si Attorney Harry. Attorney Harry Roque. Okay. Punta na tayo dun sa laman ng iyong affidavit. Sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag-uusapan sa dinner na yon na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita ng na gumagamit ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba dyan? Sa sinabi mo sa affidavit mo na ito? Late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So mga 1 hour na silang nandun sa restaurant nag-uusap bago po kami dumating ni Attorney Vic and ni Pam. So mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, marami ng chikahan. So pagdating ko po, yun po yung topic about the Pulburon video. Okay. So talagang si Harry Roque, siya talaga ang nagmamanipula. Siyempre behind that meron talagang utos dyan sa likod ni Harry Roque. Sipin mo, nandyan na si Trixie, tapos ang kaibigan ni PBBM, Attorney Vic Rodriguez. Tapos sasabihin nila ginagawa nila ito para sa bayan. Hindi po para sa bayan yun, mga kababayan. Kundi sa kanilang personal interest lang yan si Harry Roque. Hindi lang sa binigyan ng posisyon sa gobyerno kung ano-ano nang pinagsasabi. Yan si Maharlika, hindi rin binigyan ng posisyon sa gobyerno o ano-ano rin pinagsasabi. Si Glenn Chong, ganun din. Hindi rin nabigyan ng posisyon sa gobyerno o ano-anong pinagsasabi. Diba mga kababayan? So ngayon, mga personalities na mga yan ay hindi na magkauga ng mga yan. Kasi matindi ang revelasyon ni Peoples Cunanan sa kanila. Pati pictures, nandun sila lahat. So pinag-usapan talagang plinano nila kung paano nila ilabas ang Pulburon video na yon. So nakita naman natin ang Pulburon video na yon, napalayo kay PBBM, mga kababayan. Sana mga kapaps, mga kababayan, yung mga DDS dyan, gumising na ho kayo. Gumising na kayo sa katotohanan. Huwag kayo magpabulag-bulagan, huwag kayo maniwala huwag kasi kayo manood dyan sa mga fake news na yan, sa mga disinformation, kaya tuloy ang nailalagay sa utak nyo, puro ganun. Makinig kayo sa mga totoo. Makinig kayo dyan sa programa ng gobyerno natin. Hindi yung one-sided lang ang pinapakinggan nyo. Diba? Sobrang gahaman sila sa posisyon Kakaupo lang ng presidente natin, si PBBM, 'di ba? From the start pa lang nagsisimula na sila ng de-stabilize ang gobyerno ni PBBM So kasi
gusto nilang pagtakpan ang mga maling ginawa ni Duterte, lahat, pati mga kanyang mga alipores. Tapos kapag nabubuking sila, pag magpa-press con si Duterte, joke lang daw. Parang hindi na kayo nasanay, puro joke na lang. So hindi tama ang kanyang mga ginagawa, mga kapaps. Kaya mga DDS dyan, gumising na kayo sa katotohanan, makinig kayo. Hindi puro kasinungalingan ang inyong pinapaniwalaan. Kaya tuloy, tingnan nyo mga ano ngayon, mga kabataan ngayon, grabe na magsinungaling, diba mga kababayan? Kaya yan, mga yan, tarantang-taranta na mga yan ngayon. Si Harry Roque, si Maharlika, Glenchong, Badoy, Trixie, at iba pang mga personalities na sa pictures, mga kababayan. Sige, panoorin natin ulit ang mga pinagsasabi ni yung revelasyon ni People's Kunanan, mga kababayan. In fairness naman po dun sa mga kasama ko, hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. Okay, thank you. Kung sinasabing picture na hawak ni Atty. Roque, tama po ba? Yes po, Mr. Chair. At napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay parelease sa isang foreign influencer para mas kapani-paniwala. Mr. Chair, hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat siguro sa international blogger dapat ang maglabas, or yung Australian reporter na nag-interview kay BBBM, pero hindi po siya napagkaisahan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Picture, bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang pag-release dito? Siguro po, Mr. Chair, para mapanood agad international. Dahil hindi tunay yung litrato o yung photo? Bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yan? Hindi ko po... Kasi that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Kaya pala ang tagal nila pinalabas yung yung video na yun, mga kababayan. Kasi nga fake. Hirap nilang ritokuhin ng magritoke ng video na hindi naman ang tunay na tao. Kaya sabi nga the truth shall prevail talaga. So pakinggan natin ulit, mga kababayan. Si Maharlika po yung isang vlogger niya taga-US. Taga-US. Ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? Paulit po, Mr. Chair. Ayon dito sa iyong salaysay din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may sa publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basehan ninyo? Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Noon pa. Planado na nga talaga yung kanilang disabalay ayon sa sa iyong gobyerno, affidavit, mga sinabi kababayan. mong nagpadala sa iyo na mensahe si Maharlika bago pa man lumabas sa video na tinaguri ang pulveron video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, hinikayat ka ni Maharlika na sakyan mo ang ilalabas na video.
Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. So Kasi nakita po, natin mga kababayan. Ang sinasabi ko po sa kanya is, nakakainis kayo, bakit kayo may kopya? Kami, Talagang ano. Bakit naman kaya sinabihan ka ni Maharlika tungkol sa video bago pa man lang ipalabas to? Take your wallet to the... So ayan mga kababayan, ano, talagang si Maharlika, Harry Roque, yun talaga ang ano, mga mastermind sa Polvoron video mga kababayan. Kaya itong mga kababayan natin, paniwalang paniwala naman, mga sinungaling. Kaya ipag-pray natin mga kababayan ang ating mahal na Pangulo na si PBBM, kanyang kalusugan, ang kanyang mga kasamahan, 10 ng kanyang mga kasamahan, mga kabinete, mga kababayan, na matapos niya ang kanyang term at mapanagot ang mga fake news vloggers, mga disinformation, mga kababayan. Pag-pray po natin ang ating mahal na Pangulo mga kababayan. kaibigan ko po yan, pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues, hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga puting ahas niya. At hindi rin naman po ako nagtatanong. Plus po yung video na sinabit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit, COMSEC. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July 22. Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguriang Polvoron video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o nakikita dito sa video na ito? Naggumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Meron din dito sa iyong affidavit. Binanggit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Pakipaliwanag po sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi, kapag tinignan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag at mas makita. Okay. Yung video? Yes Dun po, sa Mr. Chair. enhanced version? Maski po yung raw video, hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong basihan? Kasi po, Chairman, kinay. Pwede pakiulit yung sinabi mo kanina, Miss Kunanan? alin po, Mr. Chair? Yung indisi ano yun? Sino yun? Sa raw at saka enhanced version? Hindi po si PBBM yan. Indisi. PBBM, hindi po yan yung presidente. Thank you, Mr. Chairman. Ano po yung basihan po ninyo, Pebbles? Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po pa kasi siya kilala. And kung yung edad niya that time, kung titingnan po mabuti yung nasa video, kung 30 plus pa lang siya or 40, parang wala pa po yatang cellphone noon. Yan mga kababayan, confirm talaga na hindi si PBBM sa sinabi ni Peoples sa kanyang testimonya sa TRICOM mga kababayan. Kaya itong mga kababayan natin nakakainis, nakakapikon, hindi mo alam kung ano sila eh. Ob pambihira itong mga kababayan natin, paniwalang panila sa mga sinungaling. Kaya tayo mga kababayan na pro-admin, i-share natin ang ganitong video sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak para
makita nila ang katotohanan, mga kababayan. So mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panunood. Please like and share, and please subscribe sa My Munting Channel, mga kababayan. Kung saan man kayo sulok ng mundo, mag-ingat po kayo, mga kababayan. Mahal namin kayo. Mag-ingat po kayo sa inyong mga trabaho, mga kababayan. Mga OFW, mahalin nyo po yung trabaho. Huwag po kayong sali ng sali sa mga rally dyan, sa mga international communities. Kawawa po kayo kapag kayo ay makulong. Katulad po dun sa Qatar, na nakulong ang ating mga kababayan na 17. So yun, nakalaya na po sila dahil sa ating mahal na Pangulo. Kaya kayo, mga kababayan, love your work. Huwag kayo sali na sali sa rally. Makinig na lang kayo sa mga balita para malayo kayo sa kapahamakan. O siya, maraming salamat po sa inyong mga kababayan, sa inyong panonood, sa inyong time. Please like and share ulit po, mga kababayan, ng ating munting vlog. God bless us all. Mga kababayan, God bless us all. Maraming salamat po sa inyong panonood ulit. Thank you.